harap ng buong Iloilo, tinawag ni Renato si Vanessa na inspirasyon ng paaralang ito. Samantalang ako na asawa niya at sumulat ng bawat salita sa kanyang talumpate, ay pinagtimpla lang niya ng kape sa likod ng entablado. Nagliliyab ang palakpakan sa loob ng main hall ng San Jose Elementary School. Nararamdaman ko ang init ng singaw ng kape sa aking mga daliri, kasing init na mga luhang pilit kong ibinabaon sa aking mga mata. Nakatayo ako sa madilim na sulok ng backstage, hawak ang tray na may mga tasang porselana. Mula rito, tanaw ko ang aking asawa, si Renato Mercado, ang kagalang-galang na headmaster na nakatayo sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Ang paaralang ito ay hindi mararating ang tugatog ng tagumpay kung wala ang suporta ng isang espesyal na babae. Anunsyo ni Renato sa mikropono. Ang boses niya ay malalim at puno ng emosyon. Yung boses na ginamit ko sa pagsulat ng kanyang script kagabi, habang siya ay kunwaring busy sa pag-aayos ng mga dokumento. Inaasahan ko ang aking pangalan. Inaasahan ko na, kahit man lang sa pagkakataong ito, pagkatapos ng 18 taon ng pagiging multo sa likod ng kanyang mga parangal, ay tatawagin niya ako. Ngunit hindi ang pangalan ko ang binanggit niya. Mula sa pag-aayos ng pondo hanggang sa makabagong kurikulum na ipinagmamalaki natin na yon, maraming salamat, Madam Vanessa Torres, ang ating PTA President, sa iyong walang sawang pagmamahal sa paaralang ito. Lumabas mula sa kabilang panig ng entablado si Vanessa. Nakasuot siya ng pulang terno na hapit sa kanyang katawan, kumikinang ang mga alahas at may knitting parang nanalo sa lotaryo. Iniabot ni Renato ang isang bouquet ng mga sariwang bulaklak, na ako mismo ang nag-order sa palengke kaninang madaling araw dahil akala ko ay para sa akin. Nabitawan ko ang kutsara sa tray. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay nalunod sa malakas na hiyawan ng mga tao. Doon ko nakita ang aking anak si Maya. Nakatayo siya sa gilid ni Vanessa na kang-iti rin at kumuha pa ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Parang sinaksak ang puso ko nang makitang masayang-masaya si Maya sa tabi ng babaeng yon, habang ang kanyang sariling ina ay mukhang katulong na naghihintay ng utos sa dilim. Lilia, nasaan na ang kape? Nagulat ako nang marinig ang boses ni Lola Imelda, ang biyenan ko. Nakatayo siya sa likuran ko, nakataas ang kilay at tinitingnan ang suot kong simpleng blusa na may mansa pa ng chalk. Nay, tapos na po, mahinang sagot ko. Pero bakit? Bakit si Vanessa ang pinasalamatan niya sa kurikulum? Ako ang gumawa niyon, Nay. 12 buwan kong pinagpuyatan yon, lumingon si Lola. Imelda sa entablado, pagkatapos ay bumalik sa akin na may malamig na tingin. Huwag kang gumagawa ng eksena rito, Lilia. Nakataya ang reputasyon ni Renato. Si Vanessa ay mayaman, may koneksyon at kailangan siya ng paaralan. Sino ka ba? Isang simpleng guru lang? Mas makakabuti para sa pamilya kung mananatili ka na lang sa likod. Isipin mo ang hiya kung malalaman ng mga tao na ang asawa ng headmaster ay nakikipag-agawan ng atensyon sa isang donor. Hindi ito tungkol sa atensyon, Nay. Tungkol ito sa katotohanan. Pabulong kong sagot, ang boses ko ay nanginginig sa galit. Eksaktong bumaba ng entablado si Renato, kasunod si Vanessa, habang naglalakad ang mga ito patungo sa holding room. Nang makita niya ako, saglit siyang tumigil. Walang pagmamahal sa kanyang mga mata, kundi pagkayamot. Lilia, bakit nandito ka pa sa backstage? Ang sabi ko, dalhin mo ang kape sa loob ng VIP lounge. Utos niya na parang kinakausap lang ang isang janitor. Renato, yung script na binasa mo, yung tungkol sa sakripisyo at pagbuo ng pangarap. Bawat salita doon galing sa puso ko para sa ating dalawa.
Sabi ko sinusubukang hanapin ang kahit kaanting konsensya sa kanya. Numiti lang ng tipid si Vanessa at humawak sa braso ni Renato. O Renato, wag mo nang pagalitan si Lilia. Siguro ay napagod lang siya sa pag-aayos ng mga upuan kanina. Lilia dear, salamat sa kape ha. Pakidala na lang sa loob. Tumingin sa akin si Renato, pagkatapos ay sa aking suot. Lilia, umuwi ka na muna. Maraming bisitang importante ang darating para sa ribbon cutting ng bagong library. Your appearance, it doesn't fit the image we want to project today. Nakakahiya sa mga board members. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang paaralang ito kung saan ako nagturo ng 18 taon, kung saan ako nagbenta ng mga kakanin, para lang may pambili ng mga libro noong nagsisimula pa lang kami kung saan ko ibinuhos ang bawat talino ko. Para maging headmaster, ang asawa ko ay biglang naging isang lugar kung saan ako ay isang kahiyahiyang anino. Umuwi, ulit ko habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. O umuwi ka na. Huwag mo nang hintayin si Maya. Isasama namin siya sa dinner kasama si Vanessa. Huling sabi ni Renato bago niya ako tinalikuran. Habang naglalakad ako palabas ng paaralan, bitbit ang aking lumang bag, nakasilubong ko ang isa sa mga janitor na may bitbit na malaking basurahan. Doon sa ibabaw ng mga basura, nakita ko ang draft ng bagong kurikulum na may mga sulat kamay ko sa gilid. Kunit-punit na ito at may bahid ng natapong kape. Doon ko napagtanto, hindi lang ang pangalan ko ang binura ni Renato sa paaralang ito. Binubura niya ako sa sarili kong buhay. Habang sumasakay ako sa jeep, pauwi sa aming lumang bahay, ang bahay na minana ko sa aking mga magulang, isang bagay lang ang nanatiling malinaw sa isip ko. Hindi ako papayag na maging anino na lang habang buhay. Kung binura nila ako, sisiguraduhin kong sa susunod na mabanggit ang pangalang Lilia Mercado. Iyon ay dahil sa sarili kong lakas at hindi dahil sa asawa kong magnanakaw ng danggal. Pagpasok ko sa aming bahay, nakita ko ang isang sobreng nakasingit sa ilalim ng pinto. Galing ito sa bangko. Sa loob nito ay isang huling babala para sa isang utang na hindi ko alam na kinuha ni Renato. Isang utang na ang ginamit na collateral ay ang mismong bahay na tinitirhan ko ngayon. Hawak ko ang kuting sobre habang nakaupo sa dilim ng aming sala. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa post sa labas ng aming bakuran na tumatama sa mga luma at ukit na kahoy ng aming bahay, ang bahay na itinayo ng aking ama mula sa kanyang pawis bilang isang kartero. Final notice. Bulong ko sa hangin. Paulit-ulit kong binabasa ang pangalan ni Renato at ang aking pirma sa ilalim nito. Pero kailanman ay hindi ako pumirma sa anumang loan. Nanginig ang aking tuhod. 5 milyong piso. Isinangla ni Renato ang aming tahanan para sa isang negosyong hindi ko alam. Narinig ko ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Hindi yon ang lumang sasakyan namin. Yon ay ang mamahaling SUV ni Vanessa. Nagtawanan sila bago bumukas ang pinto. Pumasok si Renato na amoy alak at mamahaling pabango, isang amoy na hindi ko kailanman nagamit dahil ang tanging pabango ko ay ang amoy ng tiyok at pawis mula sa maghapong pagtuturo. Bakit gising ka pa? Bungad ni Renato nang buksan niya ang ilaw. Kumurap ako sa biglang liwanag. Kasunod niya si Maya na may dalang mga paper bag ng mga sikat na brand ng damit. Renato, kailangan nating mag-usap, sabi ko pilit na pinatatatag ang aking boses. Ipinakita ko sa kanya ang sobre. Saglit na napatigil si Renato, pero mabilis na napalitan ng inis ang kanyang mukha. Ayan ba? Business lang yan, Lilia. Huwag mong bigyan ng mali siya. Gagamitin ang perang yan para sa expansion ng school projects. Para rin ito sa future ni Maya. Future ni Maya?
Pero bakit nakasangla ang bahay ko ang bahay ni Papa? Hiningal ako sa sobrang emosyon. At ang pirma ko rito, Renato, hindi ko ito pirma. Pinik mo ba ang dokumentong ito? Biglang nagbago ang timpla ng muka ni Renato. Lumapit siya sa akin, ang kanyang presensya ay tila ng gigipit. Pineke, Lilia, asawa kita. Ang sa iyo ay sa akin din. Huwag mong pairalin ang pagiging makitidang otak mo. Kung hindi dahil sa mga koneksyon ni Vanessa, hindi natin makukuha ang loan na yan. Dapat ka pa ngan magpasalamat dahil may taong handang tumulong sa atin habang ikaw ay nakaupo lang dito at nagrereklamo. Ma, stop it! Singit ni Maya habang tinitingnan ako ng may halong inis. Masyado kang paranoid, sabi ni Papa. Babayaran din naman yun agad kapag nag-operate na ang bagong academy. Binilhan pa nga ako ni Tita Vanessa ng bagong laptop para sa studies ko. Ikaw puro ka na lang problema ang ibinibigay kay Papa. Parang sinampal ako sa sinabi ng aking anak. Maya, hindi mo naiintindihan. Ang bahay na ito ang tanging alaala ng lolo mo. Alaala, ma? Luma na ang bahay na ito. Nakakahiya na ngang mag-invite ng friends dito dahil sa hitsura nito. Sabi ni Maya bago padabog na pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan kami ni Renato sa sala. Ngumiti siya ng may bahid ng panunumbat. Nakikita mo na, pati ang anak mo, sawang-sawa na sa drama mo. Lilia, kailangan nating umasenso. At kung kailangan nating gamitin ang bahay na ito para marating ang taas, gagawin ko. Hindi ito pag-asenso, Renato. Ito ay pagnanakaw. Sabi ko nang may diin. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Pero hindi yon haplos ng pagmamahal. Isa itong babala. Makinig ka ng mabuti. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay sa bangko o sa school. Malapit na ang eleksyon para sa district supervisor at kailangan ko ang imahe ng isang maayos na pamilya. Kapag sinira mo ako, sinisira mo rin ang kinabukasan ni Maya. Naiintindihan mo? Hindi ako makapagsalita. Ang lalaking minahal ko sa loob ng halos 2 dekada ay mukhang isang estrangero sa harap ko. Inilabas ni Renato ang isang folder mula sa kanyang bag. Siya nga pala, may mga kailangan kang ayusin na dokumento para sa curriculum ng bagong academy. Pirmahan mo na rin ang mga clearance na ito para sa school. Kailangan yan bukas na bukas din. Ano ito? Tanong ko habang tinitingnan ang mga papel na puno ng mga technical na termino. Mga standard forms lang yan, Lilia. Huwag mo nang basahin, masyadong komplikado para sa iyo. Pirmahan mo na lang para matapos na. Sabi niya habang iniaabot ang bullpen sa akin. Tiningnan ko ang mga papel. Pagkatapos ng nangyari sa bahay, biglang gumising ang isang hinala sa aking dibdib. Tila may kung anong nag-udyok sa akin na huwag basta-basta sumunod. Iiwan ko muna rito, babasahin ko muna bago ko pirmahan. Matigas kong sabi. Nagtagis ang bagang ni Renato. Lilia, wala akong oras para sa mga arte mo. Pirmahan mo na ngayon. Sabi ko, babasahin ko muna. Ulit ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahid ng takot sa kanya. Takot na baka hindi na niya ako mamanipula. Fine, sigaw niya at tinalikuran ako. Pero siguraduhin mong pirmahan mo yan bago ka pumasok bukas. At huwag kang lalabas ng kwarto hanggat hindi ka tumitigil sa pag-iyak. Nakakairita ang mukha mo. Nang makaalis siya, dinala ko ang mga dokumento sa aking lamesa. Binuksan ko ang aking lumang desk lamp at sinimulang basahin ang bawat salita. Lumaki ang aking mga mata nang makita ko ang isang pahina sa gitna ng mga clearance. Hindi lang ito tungkol sa curriculum. Ito ay isang waiver of rights, isang kasulatan na nagsasabing
Lahat ng intellectual property o mga gawaing pang-akademiko na ginawa ko sa loob ng paaralan ay ililipat ang pagmamayari sa pangalan ni Renato Mercado at sa kanyang bagong korporasyon kasama si Vanessa Torres. Gusto nilang kunin ang lahat. Ang bahay ko, ang anak ko, at ngayon pati ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng dangal, ang aking mga ideya at galing sa pagtuturo. Doon ko narinig ang mahinang pag-vibrate ng cellphone ni Renato na naiwan niya sa lamesa sa kusina. Isang mensahe ang pumasok mula kay Vanessa. Hon, nakuha mo na ba ang pirma ng bruha? Kailangan na natin yung isumite para tuluyan na siyang maalis sa listahan ng mga shareholders bago ang audit sa susunod na linggo. I can't wait to celebrate our victory in our new home. Nanginig ang buo kong katawan. Our victory in our new home. Plano nilang paalisin ako sa mismong bahay ko at palitan ako ni Vanessa. Tumayo ako at pumunta sa aking lumang restero. Doon kinuha ko ang aking personal na diary at ang mga original na draft ng mga lesson plans ko na may petsa pa 10 taon na ang nakakalipas. Kung akala nila ay madali akong mabubura, nagkakamali sila. Hindi ko pipirmahan ang waiver. Sa halip, kinuha ko ang aking phone at tinawagan ang isang tao na matagal ko nang hindi nakakausap. Isang dating estudyante ko na ngayon ay isa ng matapang na abogado. Hello, Attorney Santos, si Ma'am Mercado ito. Kailangan ko ng tulong mo. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa Iloilo. Pero sa loob ng puso ko, unti-unti nang natutuyo ang mga luha at napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Maaga akong gumising, ngunit hindi para maghanda ng almusal ni Renato. Habang mahimbing pa ang tulog ng mag-ama ko, mabilis akong nag-ayos at lumabas ng bahay. Ang langit ng Iloilo ay tila nakikiramay sa bigat ng dibdib ko kulay abo at nagbabanta muli ng ulan. Dumiretso ako sa bangko na nakasaad sa final notice. Habang nakaupo sa harap ng bank manager, pakiramdam ko ay hinuhubaran ako ng dangal sa bawat segundong lumilipas. Mrs. Mercado, heto po ang kopya ng loan application ninyo, sabi ng manager habang inilalapag ang isang makapal na folder. Nanginig ang mga daliri ko habang binubuklat ang mga pahina. Doon ko nakita ang katotohanan. Ang petsa ng dokumento ay tumugma sa gabi kung kailan dinalhan ako ni Renato ng isang tumpok ng mga certificates at awards para sa mga estudyante. Naalala ko pa, pagod na pagod ako noon mula sa isang district seminar. Hon pakipirmahan na itong mga awards para sa recognition bukas. Kailangan na itong ma-dry seal ni Secretary, ang sabi niya noon, nang may malambing na boses. Dahil tiwala ako sa kanya dahil asawa ko siya, mabilis ko iyong pinirmahan nang hindi man lang tinitingnan ang ilalim ng bawat papel. Ngayon nakikita ko na ang huling pahina ng bawat award na iyon ay ang mga pahina pala ng loan agreement at deed of mortgage. Isinubo niya sa akin ang sarili kong kamatayan sa gitna ng aking pagod. May problema po ba, ma'am? Tanong ng manager. Tumingin ako sa kanya, lunod sa kahihiyan. Gusto kong sumigaw na hindi ko alam ito na niloko ako ng sarili kong asawa. Pero naisip ko si Maya. Kapag sinabi kong peke ang dokumentong ito, magkakagulo. Kakasuhan si Renato. Masisira ang pamilya namin sa mata ng lahat. Ang hiya na iniingatan ni Lola Imelda ang siyang magiging tanikala ko. Wala po. Gusto ko lang kumpirmahin kung magkano na ang kailangang bayaran para hindi makuha ang bahay. Mahina kong sagot. Kailangan ninyong makapagbayad ng 2 milyong piso sa loob ng 15 araw para sa mga arrears, Mrs. Mercado. Kung hindi, mapipilitan kaming simulan ang foreclosure proceedings. 2 milyon. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang tanging yaman ko ay ang aking sahod bilang guro na halos lahat ay napupunta rin sa pangangailangan ng bahay dahil ang sahod ni Renato ay
na pupunta sa investments. Lumabas ako ng bangko na parang isang basang sisiw. Pagdating ko sa school, hindi ko alam kung paano ko itatago ang aking emosyon. Ngunit ang bumungad sa akin ay mas matindi pang insulto. Sa gitna ng quadrangle, nakatayo si Vanessa, kasama ang ilang mga arkitekto. May hawak silang blueprints. Dito natin ilalagay ang main gate ng Mercado Torres International Academy, masiglang sabi ni Vanessa. Gusto ko mas malawak ito kaysa sa entrance ng lumang school na ito. Napahinto ako. Mercado Torres. Pinagsama na nila ang mga pangalan nila. At sa mismong paaralang pinagsilbihan ko ng halos 2 dekada, pinaplano na nila ang aking pagkawala. Oh, Ma'am Lilia, good morning. Bati ni Vanessa nang napansin ako. Lumapit siya sa akin, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa akin. Nabalitaan ko ang tungkol sa bahay ninyo. Sayang naman, no? Pero huwag kang mag-alala kapag natapos ang academy. Pwede ka pa ring magturo ron. Siguro bilang substitute teacher. Numiti siya, iyong niti na hanggang labi lang. Pero ang mga mata ay nanunuring parang sa isang manunuklaw. Vanessa, ang bahay na pinag-uusapan ninyo ay bahay ko. At ang academy na sinasabi ninyo ay binuo gamit ang mga ideya ko. Sagot ko pilit na pinapanatiling kalmado ang aking boses. Tumawa siya ng mahina. Ideya, Lilia, sa mundo ng negosyo, ang ideya ay walang kwenta kung wala kang pera at kapangyarihan. At sa ngayon, si Renato ang may hawak niyon. You're just a ghost, Lilia. And ghosts should learn how to disappear quietly. Tinalikuran niya ako at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa mga arkitekto. Pakiramdam ko ay isa akong estrangero sa sarili kong paaralan. Naglakad ako patungo sa opisina ni Renato. Hindi ako kumatok. Padabog kong binuksan ang pinto. Napatayo si Renato mula sa kanyang swivel chair. Lilia, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang basta-basta papasok dito? May meeting ako sa mga board members mamaya. 2 milyon, Renato. Sabi ko, inihagis ko sa lamesa niya ang kopya ng dokumento mula sa bangko. 2 milyon sa loob ng 15 araw o mawawalan kami ng tirahan. Niloko mo ako. Ginamit mo ang pagod ko para nakawin ang bahay ng mga magulang ko. Tumayo si Renato at mabilis na nilock ang pinto. Huwag kang sumigaw. Maririnig ka ng mga teachers sa labas. Ano bang gusto mong gawin? Kung ang pera ay nasa construction na ng academy. Malaki ang magiging balik niyan, Lilia. Konting tiis na lang. Tiis? Paano ako magtitiis kung pati ang dangal ko ay ninanakaw mo? Bakit kailangan mong ipasok ang pangalan ni Vanessa sa academy? Bakit kailangan mong ilipat ang mga gawa ko sa pangalan ninyong dalawa? Hinawakan ako ni Renato sa braso mahigpit hanggang sa masaktan ako. Makinig ka sa akin, Lilia Mercado. Ang talino mo ay hanggang 4 na sulok lang ng classroom. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makikilala. Ang mga curriculum na sinasabi mo, sino ang maniniwalang ikaw? Ang gumawa niyon? Wala kang kahit anong preba. Ikaw ay isang asawa lang at ang tungkulin mo ay suportahan ako. Asawa Renato, ang asawa ay hindi nagnanakaw sa sarili niyang pamilya. Sabi ko habang ang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Wala akong ninanakaw. Binubuo ko ang legacy natin, sigaw niya. Pero kung ganyang kakatigas, sige, huwag mong pirmahan ang waiver. Pero asahan mong bukas, sisimulan ko na ang legal separation. At sisiguraduhin kong sa akin sasama si Maya. Sa tingin mo ba pipiliin ni Maya ang isang inang walang pera at mawawalan pa ng bahay? You're a failure as a mother, Lilia. Pati anak mo kinahihiya ka. Binitawan niya ako ng marahas. Napasandal ako sa pader, ang puso ko ay tila nadudurog sa bawat salitang binitawan niya. Ang sakit ng pagkakahawak niya sa braso ko
ay walang-wala sa sakit ng paggamit niya kay Maya para saktan ako. 15 araw, Lilia, sabi niya habang inaayos ang kanyang kurbata. Pirmahan mo ang waiver at gagawan ko ng paraan ang utang sa bangko. O manindigan ka sa dangal mo at panuurin mong mawala sa iyo ang lahat, pati ang anak mo. Lumabas siya ng opisina at iniwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan. Dun sa ilalim ng malamig na aircon ng opisina ng headmaster, napaupo ako sa sahig at humagulgol. Ngunit sa gitna ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa ko. Ang maliit na recorder na palagi kong ginagamit sa tuwing nag-o-observe ako ng mga klase, naka-on ito. Narinig ko ang sariling boses ni Renato sa loob ng recorder. Sino ang maniniwalang ikaw ang gumawa niyon? Wala kang kahit anong pruweba. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Mali ka, Renato. Bulong ko sa sarili ko habang pinapahiran ang aking mga luha. Ngayon, may pruweba na ako. Lumabas ako ng opisina na nakataas ang no. Hindi pa tapos ang laban. Ang 15 araw na ibinigay niya ay hindi magiging countdown ng aking pagkatalo, kundi ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang bawat hakbang ko pa uwi ay tila may nakatali na mabigat na bakal sa aking mga paa. Hawak ko ang recorder sa loob ng aking bulsa, ang aking unang sandata. Ngunit ang isip ko ay naiwan sa banta ni Renato tungkol kay Maya. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ng amoy ng masarap na luto. Adobo, paborito ni Maya. Naisip ko baka sa pamamagitan ng isang simpleng hapunan, maibalik ko ang loob ng anak ko. Baka kung maipaalala ko sa kanya ang mga panahong kamilang dalawa ang magkasama, habang si Renato ay abala sa kanyang career, may intindihan niya ako. Maya anak, nagluto ako ng paborito mo. Tawag ko habang inilalapag ang aking bag. Lumabas si Maya mula sa kanyang kwarto pero hindi siya nakasuot ng pambahay. Nakabihis siya maayos ang buhok at may hawak na bagong designer bag regalo na naman ni Vanessa. Sorry, hindi ako kakain dito. May reservation kami ni Papa sa isang hotel-restaurant. Kasama si Tita Vanessa. Walang emosyon niyang sabi habang nagsasalamin sa sala. Maya, gabi-gabi ka na lang wala rito. Gabi-gabi na lang kayong magkasama ng babaeng yon. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pait. Anak, hindi mo ba nakikita? Ginagamit lang tayo ni Vanessa. Sinisira niya ang pamilya natin. Humarap sa akin si Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkayamot. Sinisira mo si Tita Vanessa lang ang nakakaintindi sa pressure na nararamdaman ni Papa. At siya lang ang nakakakita sa potential ko. In-enroll niya ako sa isang exclusive leadership workshop para sa summer. Ikaw, ano bang nagawa mo kundi magreklamo at magmukhang biktima? Nagawa ko. Natigilan ako. Maya, 18 taon akong nagtrabaho para mapagtapos ka sa pinakamagandang school. 18 taon kong tiniis na hindi bumili ng bagong damit para lang mabili mo ang lahat ng gusto mo. Lahat ng award na nakuha ng papa mo, ako ang utak sa likod nyon para maging proud ka sa kanya. Iyan na naman tayo sa sakripisyo mo, ma. Bulyaw ni Maya. Sawang-sawa na ako sa kwento mo. Sabi ni Papa, kaya mo lang daw sinasabi ang mga iyan dahil naiinggit ka sa success niya. You're holding him back, Ma. And now you're holding me back too. Lumapit ako sa kanya, gusto ko siyang yakapin, pero umatras siya. Maiya anak, tignan mo ang bahay na ito. Dito ka lumaki. Dito tayo naging masaya. Pero isinangla ito ng papa mo nang hindi ko alam. Mawawalan tayo ng bahay dahil sa ambisyon niya at ni Vanessa. Tumawa si Maya nang mapayat. Ambition. It's called progress, Ma. Sabi ni Papa kapag lumipat na tayo sa bagong kondo, malapit sa academy, hindi na natin kailangan ang lumang bahay na ito na laging may tagas ang bubong at amoy luma.
It's time to move on. Doon ko nakita sa gilid ng basurahan malapit sa pinto ang isang maliit na box. Iyon ang hairpin na binili ko para sa kanya noong isang linggo. Isang simpleng hairpin na may disenyong perlas na pinag-ipunan ko mula sa aking extra load sa school. Nakatapon ito roon pira-piraso, tila sinadyang apakan. Bakit? Bakit nasa basura ito? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Ang baduy niyan, ma. Nakakahiya kung isusuot ko yan sa harap ng mga friends ko sa academy. Pinilhan ako ni Tita Vanessa ng Swarovski hair clips. Yon ang bagay sa akin, sabi ni Maya nang walang bahid ng pagsisisi. Parang may kung anong naputol sa loob ko. Ang sugat na idinulot ni Renato ay masakit, pero ang sugat na idinulot ng sarili kong anak ay tila pumatay sa aking kaluluwa. Ang bawat gabi ng pagpupuyat ko para sa kanyang kinabukasan, ang bawat sentimo na itinabi ko para sa kanyang kasiyahan, ay itinapon lang niya na parang basura. Eksaktong huminto ang sasakyan ni Renato sa labas. Bumusina ito isang malakas at mapagmataas na tunog. Ayan na si Papa, sabi ni Maya. Mabilis na kinuha ang kanyang gamit. Bago siya lumabas, lumingon siya sa akin. Siyang apalama, sabi ni Papa, kung ayaw mong pirmahan yung waiver, okay lang. Pero huwag kang mag-expect na sasama ako sa'yo kapag kinuha na ng bangko ang bahay na ito. I'm staying with Papa and Tita Vanessa. Mas may future ako sa kanila. Tuluyan na siyang lumabas ng pinto. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng madilim na sala habang ang amoy ng adobong niluto ko ay unti-unting humahalo sa lamig ng gabi. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging bingi. Ito ang bahay na pinaglaban ko, pero ngayon ako na lang ang tao rito. Ang pamilyang binuo ko sa loob ng halos 2 dekada ay naglaho na parang bula pinalitan ng kinang ng pera at mga peking pangako. Napaupo ako sa sahig sa tabi ng basurahan kung saan naroon ang hairpin na tinapon ni Maya. Pinulot ko ang mga piraso nito. Hindi ako pwedeng sumuko. Bulong ko sa sarili ko habang humihigpit ang hawak ko sa mga perlas. Para sa iyo rin ito, Maya. Balang araw, maiintindihan mo na ang kinang na hinahabol mo ay apoy na susunog sa iyo. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong may bahay ka pa ring babalikan dahil kukunin ko ang lahat ng sa atin. Doon sa gitna ng aking pinakamababang sandali, ang takot ko ay tuluyan ng napalitan ng put. Isang put na hindi na kayang pawiin ng kahit anong luha. Hawak ko ang isang makintab na flyer ng Mercado Torres International Academy. Ang bawat pahina nito ay tila isang sampal na nagpapatanda sa akin kung gaano ako naging bulag. Nakatayo ako sa harap ng gate ng San Jose Elementary kung saan ipinamimigay ng mga tauhan ni Vanessa ang mga brochure sa mga magulang na nagsusundo ng kanilang mga anak. Ang makabagong paraan ng pagtuturo, basa ko sa unang pahina. The Holistic Integrated Pedagogy isang orihinal na likha ni Headmaster Renato Mercado. Nang hinig ang mga kamay ko. Iyon ang curriculum na binuo ko sa loob ng 3 taon. Iyon ang mga gabi na hindi ako natulog, ang mga bond paper na tad-tad ng mga correction ko, ang mga teoryang sinubukan ko sa sarili kong mga klase. At ngayon, nakasulat dito na kay Renato ito. Walang kahit katiting na banggit sa pangalan ko. Ang ganda, di ba? Napangat ang tingin ko. Nakatayo sa harap ko si Vanessa. Suot ang isang mamahaling puting powersuit at may hawak na kape. Ang kanyang ngiti ay tila isang matalim na labaha, makintab pero nakakasugat. Vanessa, alam nating dalawa kung sino ang sumulat nito? Sabi ko, ang boses ko ay mababa pero puno ng puot. Pagnanakaw ito, intellectual property theft. Tumawa si Vanessa, isang malutong na tawang nakakaakit sa pandinig ng mga tao sa paligid.
pero para sa akin ay tunog ng isang demonyo. Lilia, dear, property requires ownership. Do you have a patent? A. Copyright. A. Contract. Voila, diba? You gave it to your husband for free. At dahil asawa mo siya, he can do whatever he wants with it. He chose to give it to me to make it profitable. Hindi mo ito mapapatakbo, ganti ko. Ang mga guru mo, ang mga pasilidad mo. Wala silang puso. Ang kurikulum na ito ay tungkol sa malasakit, hindi tungkol sa tubo. Lumapit sa akin si Vanessa. Sapat na malapit para maamoy ko ang kanyang mapang-aping halimuyak. The world doesn't care about puso, Lilia. The world cares about branding. And right now, the Mercado Torres brand is gold. Habang ikaw, ano ka na lang isang gurong. Malapit nang mawala ng bahay. Isang asawang kinahihiya ng anak. Nanikip ang dibdib ko nang banggitin niya si Maya. Huwag mong gagamitin ang anak ko. Why not? She's a smart girl. She knows a winner when she sees one. Panunuyan niya. Actually, I'm helping her redecorate her new room in the condo we're buying. She chose the lavender theme. Sabi niya ayaw na raw niya ng mga gamit na galing sa lumang buhay ninyo dahil amoy cabinet na may amag. Tila may bumara sa lalamunan ko. Ang sarili kong anak pinaplano na ang buhay kasama ang babaeng sumisira sa akin. You know, Lilia, patuloy ni Vanessa habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. You should be thankful. We're taking the burden off your shoulders. Ang talino mo ay naging haddan lang namin para maabot ang ulap. Ngayong nandoon na kami, hindi na namin kailangan ng hagdan. We can just kick it away. Binitawan niya ang huling flyer na hawak niya at hinayaan itong mahulog sa paanan ko. Tinapakan niya ito habang naglalakad palayo patungo sa kanyang sasakyan. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng mainit na araw, tinitingnan ang flyer na may dumina ng sapatos ni Vanessa. Sa paligid ko, naririnig ko ang mga magulang na humahanga sa talino ni Renato at sa kabutihang loob ni Vanessa. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang lamig sa gitna ng init. Hindi ito ang lamig ng takot, kundi ang lamig ng isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal. Hindi ninyo ako hagdan, bulong ko sa hangin habang pinupulot ang flyer. Ako ang pundasyon, at kapag gumuho ang pundasyon, babagsak ang lahat ng itinayo ninyo. Eksaktong tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Attorney Santos. Ma'am, nakuha ko na ang mga records mula sa Securities and Exchange Commission. May nakita kaming butas sa pagkakarehistro ng Academy. Pero kailangan natin ng access sa computer ni Renato. Napatingin ako sa school building kung nasaan ang opisina ni Renato. Alam ko ang password niya. Hindi niya ito pinalitan sa loob ng 10 taon dahil alam niyang masunurin at mapagkakatiwalaan ako. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa isip ko. Kung gusto nilang burahin ako, sisiguraduhin kong ang huling makikita nila ay ang ebidensya ng sarili nilang kasalanan. Pumasok ako sa gate ng paaralan, hindi bilang biktima, kundi bilang isang magnanakaw na kukunin ang kung anong sa kanya naman talaga. Pumasok ako sa school na may dalang bigat sa dibdib. Ngunit ang bumungad sa akin ay isang kaguluhan na hindi ko inaasahan. Sa harap ng accounting office, nakita ko si Bunsoy, ang pinakamatalino kong estudyante mula sa isang mahirap na pamilya na umiiyak habang yakap ang kanyang luma at kupas na bag. Ang kanyang ina ay nakaluhod sa harap ng school treasurer. Ma'am, pakiusap po. Sabi po ni Ma'am Lilia ay scholar si Bunsoy. Bakit po kami pinapaalis? Bakit po sinasabing wala kaming bayad? Pagsusumamo ng ina ni Bunsoy. Mabilis akong lumapit. Anong nangyayari rito?
Ako ang nag-asikaso ng scholarship fund ni Bunsoy. Galing yon sa mga donasyon na kinalap natin noong nakaraang buwan. Tumingin sa akin ang treasurer ng may halong pag-aalinlangan at takot. Ma'am Lilia, chinek po namin ang records. Ang pondo para sa mga scholars, wala na po sa bank account ng school. At ang huling pumirma sa liquidation report ay kayo po. Nanigas ang buong katawan ko. Ano? Hindi maaari. Ibinigay ko ang lahat ng records kay Renato para sa final audit. Eksaktong bumukas ang pinto ng main office at lumabas si Renato kasunod ang ilang miyembro ng Board of Trustees. Madilim ang kanyang muka, punong-puno ng peking lungkot at pagkabigo. Lilia, anong nagawa mo? Malakas niyang sabi sapat na para marinig ng lahat ng guro at magulang sa hallway. Inaasahan ko ang katapatan mo, pero bakit nagalawang pondo ng mga bata 500,000 piso ang nawawala? At ayon sa system, ikaw ang huling nag-transfer nito sa isang hindi kilalang account. Renato, anong kasinungalingan ito? Sigaw ko. Alam mong ikaw ang humawak ng mga passwords, ikaw ang nag-utos sa akin na pirmahan ang mga blankong liquidation forms para mapabilis daw ang proseso. Umiling si Renato tila diring-diri sa akin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ang ebidensya ay nasa computer. Board members, pasensya na po. Hindi ko akalaing ang sarili kong asawa ang sisira sa tiwala ng paaralang ito. Hinila ako ni Renato papasok sa kanyang opisina at padabog na isinara ang pinto. Doon biglang nawala ang lungkot sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang demonyong ngiti. Ang ganda ng timing, di ba? Bulong niya habang nakasandal sa kanyang mesa. Ngayon, hindi lang ikaw ang kahiyahiyang asawa. Ikaw na rin ang magnanakaw na guro. Sino na ang maniniwala sa iyo, Lilia? Sino ang kakampi sa isang estapador? Ikaw ang kumuha ng pera, Renato. Panggigigil ko ang buong katawan ko ay nanginginig sa galit. Ginamit mo yon para sa academy ninyo ni Vanessa. Huwag mo idamay ang mga bata rito. Prove it, hamon niya. Lahat ng papel may pirma mo. Lahat ng digital logs, account mo ang gamit. Pinadali ko na ang trabaho ng mga pulis. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang drawer. Inilapag niya ito sa harap ko kasama ang isang ballpen. Heto ang alok ko. Pirmahan mo ang petition for legal separation at ang waiver of rights sa bahay ninyo. Isama mo na rin ang resignation letter mo rito sa school. Gawin mo yang ngayon at gagawan ko ng paraan na maibalik ang pondo. Sasabihin ko na lang na nagkaroon ng accounting error. Maililigtas mo pa ang pangalan mo. At ang kinabukasan ni Maya. At kung hindi ako pumirma, tanong ko sa gitna ng aking paghingal, lumapit si Renato sa akin ang kanyang hininga ay tila lason sa aking pandinig. Kung hindi ka pipirma, tatawagan ko ang mga pulis sa labas. Ipapahiya kita sa harap ni Bunsoy, sa harap ng lahat ng teachers, at higit sa lahat sa harap ni Maya. Imagine your daughter's face seeing her mother in handcuffs, being dragged out like a common criminal. Mapapatunayan mo bang inosente ka bago ka mabulok sa kulungan? Tumingin ako sa folder. Nakataya ang lahat. Ang dangal ko, ang kalayaan ko, at ang pagmamahal ng anak ko. Sa labas, naririnig ko ang hagulgol ni Bunsoy at ang galit na bulungan ng mga magulang laban sa akin. Lilia, wag mong sagarin ang pasensya ko. Banta ni Renato habang dinadampot ang telepono. Isa, dalawa. Ang aking kamay ay unt-unting lumapit sa bullpen. Ang bawat hibla ng pagkataw ko ay gustong sumuko para lang matigil ang sakit. Pero naalala ko ang recorder sa bulsa ko. Naalala ko ang mukha ni Vanessa na tinatapakan ang aking mga pangarap. Pirma o kulungan? Huling tanong ni Renato. Ang daliri niya ay nasa dial pad na. Tumingin ako sa kanya nang may matinding pot. Kinuha ko ang bullpen.
Pero bago ko ito idinikit sa papel, isang malakas na katok ang bumasag sa tensyon. Headmaster nandito po ang mga audit inspectors mula sa district office. May natanggap daw po silang anonymous tip tungkol sa mga pekeng scholar accounts. Sigaw ng kanyang secretary mula sa labas. Biglang namutla si Renato. Ang teleponong hawak niya ay muntik ng mahulog. Ito ang pagkakataong hinihintay ko ang butas na sinasabi ni Attorney Santos. Mukhang may nauna sa atin, Renato. Bulong ko, binitawan ko ang bullpen at tumayo ng tuwid. Tatawag ka pa ba ng pulis o baka gusto mong sabay tayong magpaliwanag sa mga auditors? Hindi nakasagot si Renato. Ang patibong na inihanda niya para sa akin ay tila unti-unting kumakapit sa sarili niyang leeg. Habang nagkakagulo ang buong administrasyon dahil sa pagdating ng mga auditors, kinuha ko ang pagkakataong iyon para lumabas. Hindi ako tumakas. Kailangan ko lang ng hangin na hindi lason ang dala. Naglakad ako palayo sa sementadong paaralan at sumakay ng tricycle patungo sa paisa-isang lugar na tumatanggap sa akin ng walang panghuhusga ang aking lumang bahay. Ang bahay na ito ay amoy, alikabok at ala-ala. Pagpasok ko tanging ang tunog ng lumang orasan sa dingding ang sumalubong sa akin. Hinaplos ko ang mga haligi ng Nara. Naririnig ko pa ang boses ni Papa noon tinuturuan akong magbasa sa ilalim ng lampara. Dito sa bahay na ito, pinuo ang pagkatao ko bago pa man ako naging asawa ni Renato. Dumiretso ako sa bodega sa pinakasulok kung saan nakatago ang isang lumang kaban na gawa sa kahoy. Ito ang kaban ni Papa, ang kaban na puno ng mga kayamanan na hindi ginto. Gamit ang nanginginig na kamay binuksan ko ito. Umagas ang amoy ng lumang papel at mothballs. Doon maayos na nakasalansa ng lahat. Kinuha ko ang unang bundle ng mga papel. Ito ang orihinal na draft ng Holistic Integrated Pedagogy na ipinagmamalaki ni Renato. Bawat pahina ay may mga burador ko, mga tanong ko sa gilid at mga petsa kung kailan ko ito sinimulan. 10 taon na ang nakalilipas. May mga patak pa ng kape at mga luhang natuyo na sa mga pahina. Hindi ito digital file na pwedeng burahin. Ito ay pisikal na ebidensya ng aking pagod. Sa ilalim ng mga curriculum plans, nakita ko ang isang tumpok ng mga sulat. Galing ang mga ito sa mga dating estudyante ko. Ma'am Lilia, salamat po sa pagtitiwala sa akin kahit wala kaming pambayad. Ma'am, dahil sa inyo, hindi po ako sumuko sa pag-aaral. Niyakap ko ang mga papel sa aking dibdib. Pinatunayan ng mga sulat na ito na bago pa man ako naging hagdan ni Renato, ako na ang naging tulay ng maraming bata patungo sa kanilang mga pangarap. Ang dangal ko ay hindi nakadepende sa titulo ni Renato, kundi sa pasasalamat ng mga taong tunay kong natulungan. Ma'am Lilia, nagulat ako at mabilis na pinahiran ang aking mga mata. Nakatayo sa pintuan ng bodega si Bunsoy. Ang kanyang mga mata ay mapula pa rin sa kaiiyak, at ang kanyang damit ay may dumi ng putik. Bunsoy, bakit ka narito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Tanong ko habang tinutulungan siyang pumasok. Sinundan ko po kayo, ma'am. Gusto ko lang po sabihin na hindi po ako naniniwala sa sinabi ni Sir Renato. Alam ko pong hindi niyo kami nanakawan. Mahina niyang sabi ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Salamat, Bunsoy. Malaking bagay yan para sa akin. May sasabihin din po sana ako, ma'am. Bulong niya habang tumitingin sa paligid tila natatakot na may makarinig. Nung nakaraang linggo po, habang naglilinis ako sa labas ng opisina ni Sir Renato, nakita ko po sila ni Madam Vanessa. Pumasok po sila sa bangko na malapit sa palengke. May dala silang malaking bag.
Bangko sa palengke? Nagtaka ako. Walang school account sa bangkong yon. Ang school accounts ay nasa main branch lahat sa kabayanan. Opo, ma'am. Tapos narinig ko po si Sir Renato. Sabi niya, "Ito na ang huling transfer para sa academy. Hindi na ito mahahanap sa audit dahil sa personal account mo ito idadaan." Tapos tumawa po si Madam Vanessa, sabi niya, "Ligtas na tayo dahil ang pirma ni Lilia ang nasa lahat ng disbursement." Napatigil ang mundo ko. Iyon ang kailangan ko. Hindi lang basta kwento, kundi ang lokasyon ng perang ninakaw nila. Ang bangko sa palengke ay isang maliit at lumang sangay, isang lugar na hindi iisiping tignan ng mga auditors dahil malayo ito sa official records ng school. Bunsoy, sigurado ka ba sa narinig mo? Opo, ma'am. Natatandaan ko po kasi yung kulay ng bag. Kulay asul na may logo ng school natin. Yung bag na ginagamit nyo kapag may collection para sa scholarship. Daddad pa ng bata. Isang matalim na niti ang gumuhit sa aking mga labi. Ginamit nila ang mismong scholarship bag para itago ang kanilang krimen. Ang tiwala ni Bunsoy ang naging susi para mabuksan ang pintuan ng katotohanan. Salamat, Bunsoy. Maraming salamat, sabi ko habang ibinabalik ang mga dokumento sa kaban. Huwag kang mag-alala. Maibabalik ang scholarship mo at maibabalik ang lahat ng kinuha nila sa atin. Sa labas unti-unti nang lumulubog ang araw. Pero sa loob ng bodega, ramdam ko ang liwanag ng pag-asa. Meron na akong ebidensya ng aking galing at nayon meron na rin akong direksyon para mahanap ang nawawalang pondo. Hindi na ako ang asawang nagtatago sa dilim. Ako na ang gurong magtuturo sa kanila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan ang katotohanan kahit gaano mo ibaon ay laging hahanap ng paraan para lumitaw. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng mabigat na katahimikan. Nakita ko si Renato sa sala nakasandal sa sofa at sapo ang kanyang noo. Kalat ang mga papeles sa sahig. Ang pagdating ng mga auditors ay halatang nagpagulo sa kanyang kampante at mapagmataas na mundo. "Nandiyan ka na pala," malamig niyang sabi nang hindi tumitingin sa akin. "Saan ka nang galing? Akala ko ba magpapakamatay ka na sa hiya?" Huminga ako ng malalim. Ito na ang simula. Pinunasan ko ang aking muka at pinalitan ang aking ekspresyon ng isang matinding pagkatalo. Lumapit ako sa kanya na tila isang asawang hihingi ng tawad. "Renato, nag-isip ako. Tama ka. Wala akong laban sa inyo ni Vanessa." Mahina kong sabi, ang boses ko ay pilit na nanginginig. "Ayaw kong makulong. Ayaw kong iwan si Maya. Pipirmahan ko na ang waiver basta ayusin mo ang pondo ng school at wag mo akong ipakulong." Napaangat ang tingin ni Renato. May bakas ng pagduda sa kanyang mga mata, pero mas nangkingibabaw ang kagalakan na tila nanalo siya sa isang sugal. "Mabuti naman at natauhan ka na, Lilia. Yan ang tamang desisyon para sa lahat. Pero kailangan ko ng oras para ayusin ang mga records na hinihingi ng auditors," patuloy ko. "Gusto kong malinis ang pangalan ko bago ako mag-resign. Hayaan mo akong pumasok bukas at tapusin ang liquidation para hindi ka na rin madamay sa investigasyon." Dahil sa takot niyang madamay sa audit, tumango siya. "Sige, pero huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Bantay sarado ka sa akin." Kinabukasan, pumasok ako sa school na parang isang maamong tupa. Habang abala ang lahat sa audit room, dahan-dahan kong nilapitan ang mga guro na matagal ko nang kasama. Ang mga gurong alam kong may tinatagong galit din kay Renato, pero takot lang magsalita. "Ma'am Sarah, Ma'am Elena, kailangan ko ang tulong ninyo." Bulong ko sa kanila sa loob ng faculty room. "Alam kong alam ninyong hindi ako ang nagnakaw.
Tulungan ninyo akong makuha ang mga logbooks ng donations noong nakaraang taon. Iyong mga manual records na hindi dumaan sa computer ni Renato. Nagkatinginan sila. Ma'am Lilia, baka malaman ni Sir Renato, mapapatalsik kami. Takot na, sabi ni Sarah. Hindi niya malalaman. Isipin ninyo ang mga bata. Isipin ninyo si Bunsoy. Hahayaan ba nating mapunta ang pinaghirapan nating pondo sa bulsa ni Vanessa? Sa huli na naig ang kanilang konsensya. Pasimple nilang inabot sa akin ang mga lumang notebook na itinago nila mula sa utos ni Renato na sunugin ang mga ito. Nandyan ang listahan ng bawat sentimong pumasok, ma'am. Kami ang nag-collect niyan. Matapos makuha ang mga notebook, nagpunta ako sa bangko, sa palengke ang Rural Bank of Iloilo. Kasama ko si Attorney Santos. Hindi kami pumasok bilang mga kliyente, kundi bilang mga naghahanap ng katotohanan. Attorney, ito ang listahan ng mga dates na narinig ni Bonsoy, sabi ko habang iniaabot ang mga petsa. Gamit ang kanyang legal na autoridad at ang supina na mabilis niyang nakuha dahil sa koneksyon niya sa piskalya. Hiningi namin ang CCTV footage at transaction history ng isang particular na account. Ma'am, heto po, sabi ng teller habang inilalabas ang mga photocopies. Nanliit ang aking mga mata. Isang account sa ilalim ng panalang Vanessa Torres, Project Development. At ang mga petsa ng deposito, lahat ay tumatapat sa mga araw kung kailan nawawala ang pondo sa school account. Ngunit ang pinakamatinding ebidensya ay ang deposit slip na nakuha namin. Sa likod ng isa sa mga slip, may nakasulat na maliit na note, isang familiar na sulat kamay. Para sa initial payment ng marble floors ng Academy, R.M. R.M. Renato Mercado, bulong ni Attorney Santos. Ma'am Lilia, ito na ang smoking gun. Hindi lang niya ito ginamit para sa Academy. Nilagdaan pa niya ang ebidensya ng sarili niyang pagnanakaw dahil sa sobrang kumpiyansa. Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang papel. Ito ang katibayan na ang perang para sa kinabukasan ng mga batang tulad ni Bunsoy ay naging sahig lang na tatapakan ni Renato at Vanessa. Sakto namang tumunog ang cellphone ko. Isang tawag mula kay Renato. Lilia, nasaan ka? Bakit wala ka sa opisina mo? Ang sabi ng secretary ni Vanessa, nakita ka raw sa bangko sa palengke. Anong ginagawa mo riyan? Galit na galit niyang sigaw sa kabilang linya. Tumingin ako sa labas ng bangko at nakita ko ang itim na SUV ni Vanessa na mabilis na humihinto sa tapat. Nakita ko ang mukha ni Renato sa loob, nandilisik ang mga mata. Huminga ako ng malalim at numiti ng mapait. Nandito lang ako, Renato. Kinukuha ko lang ang resibo ng lahat ng utang na loob na sinasabi mo. Pinatayan ko siya ng telepono. Habang papalapit sila ni Vanessa sa pinto ng bangko, mahigpit kong niyakap ang mga papeles sa aking dibdib. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay magiging bawat taon na pagbabayaran nila sa likod ng rehas. Pumukas ang pinto ng bangko ng may puwersa. Pumasok si Renato na tila isang toro na naghahanap ng matitira, habang si Vanessa ay sumunod sa kanya. Ang muka ay balot ng pot sa likod ng kanyang mamahaling salamin. Lilia, ibigay mo sa akin ang mga papeles na yan, sigaw ni Renato. Hindi alintana ang mga kliyenteng nakatingin. Wala kang karapatang makialam sa personal na account ni Vanessa? Humakbang si Attorney Santos sa harap ko. Headmaster Mercado, lumugar po kayo. Ang mga dokumentong ito ay nakuha sa legal na paraan sa ilalim ng investigasyon ng piskalya. Huwag ninyong pilitin ang sarili ninyo. Baka lalo kayong mabaon sa kaso. Legal, tumawa ng mapait si Vanessa. Lilia, sa tingin mo ba ay mananalo ka sa amin gamit ang ilang pirasong papel? Nakakalimutan mo yata kung sino ang kausap mo.
Isang tawag ko lang sa board, tatanggalan ka ng lisensya sa pagtuturo bago pa lumubog ang araw na ito. Gagawin kitang pulubi sa sarili mong bayan. Lisensya. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Vanessa, ang lisensya ko ay bunga ng talino at hirap. Ang sayo bunga ng nakaw na yaman. Sige, tawagan mo ang board. Pero siguraduhin mong handa silang madamay sa plunder case na isasampa namin. Namutla si Renato, ngunit mabilis niyang pinalitan ang kanyang takot ng isang mas matinding banta. Lumapit siya sa akin, ang boses niya ay naging isang malamig na bulong na tila lason. Sige, ituloy mo, Lilia. Ipakita mo ang mga papel na yan sa audit, sabi niya habang may kinukuha sa kanyang bulsa. Pero bago mo gawin yon, tignan mo muna ito. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang cellphone. Isang litrato ni Maya nakaupo sa loob ng isang silid sa district office, umiiyak at may hawak na tissue. Anong ginawa mo sa anak ko? Halos pabulong kong sigaw ang puso ko ay tila hihinto sa pagtibok. Wala akong ginagawa. Pero alam mo naman ang rules, di ba? Panunuya ni Renato. Nagsumit ako ng report sa district office kaninang umaga. Sabi ko, may anomalya sa mga grades na ibinigay mo kay Maya dahil nepotism ang mangyari. Kasalukuyan siyang isinasailalim sa investigative interview. Kapag hindi ka tumigil, hindi siya makakasama sa graduation. Mawawalan siya ng diploma, Lilia. Masisira ang kinabukasan ng anak mo dahil sa pagmamatigas mo. Hayop ka, Renato, sarili mong anak idadamay mo. Sigaw ko kasabay ng pagtulo ng aking mga luha. Siya ang pinakamahalagang piyesa sa larong ito, Lilia, sabi ni Renato nang walang bahid ng pagsisisi. Pumili ka, ang dangal mo at ang mga papel na yan o ang graduation ng anak mo. Kapag ibinigay mo sa akin ang lahat ng kopya niyan, ngayon tatawag ako sa district office at sasabihin kong nagkaroon lang ng pagkakamali sa report. Magtatapos si Maya ng may parangal. Lilia, huwag ka makikinig sa kanya, pigil sa akin ni Attorney Santos. Pananakot lang yan. Pananakot, singit ni Vanessa. Subukan ninyo. May pirma kami ng regional director. Isang click lang, burado ang record ni Maya. Napatingin ako sa mga papeles sa kamay ko. Ito ang susi para mapatunayan ang pagnanakaw nila. Ito ang magliligtas sa bahay ko. Pero ang kapalit ay ang pangarap ng anak ko, ang pangarap na ipinaglaban ko rin sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang aking mga daliri. Naririnig ko ang boses ni Maya. Sa isip ko ang mga sumbat niya, ang mga iyak niya. Kahit gaano niya ako sinaktan, anak ko pa rin siya. Ang bawat pahina ng mga ebidensya ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. 5 minutes, Lilia, banta ni Renato habang tinitignan ang kanyang relo. 5 minutes bago pirmahan ng direktor ang suspension ng graduation rights ni Maya. Ang oras ay tumatakbo. Napaupo ako sa upuan ng bangko, lunod sa kalituhan at sakit. Tumingin ako kay Attorney Santos. Pagkatapos ay sa nagtatagumpay na muka ni Renato at Vanessa. Doon sa gitna ng aking pagkagapi, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ko. Isang alaala ni Maya noong bata pa siya, noong tinatanong niya ako kung bakit kailangang maging tapat. Ang sagot ko noon sa kanya, dahil ang katotohanan ang tanging bagay na hindi pwedeng nakawin sa iyo. Kung susuko ako ngayon, itinuturo ko kay Maya na okay lang na maging biktima ng kasinungalingan, basta't maging matagumpay. Lilia ang folder, utos ni Renato. Inabot niya ang kanyang kamay. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Renato, hindi na bilang isang asawang natatakot, kundi bilang isang inang gagawa ng pinakamahirap na desisyon. Hindi ko ibibigay ang mga papeles na ito, matigas kong sabi, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ano papatayin mo ang kinabukasan ng anak mo? Sigaw ni Renato.
Hindi ko pinapatay ang kinabukasan niya, Renato. Inililigtas ko siya sa isang amang tulad mo, sagot ko. Gawin mo ang gusto mo. Pigilan mo ang graduation niya. Pero sisiguraduhin ko na bago matapos ang araw na ito, malalaman ni Maya ang lahat. Malalaman niya na ang diploma na ipinagpalit mo sa ebidensya ay hindi katumbas ng pagkatao niya. Magsisisi ka, Lilia. Magsisisi ka. Galit na sigaw ni Renato habang dinadil ang kanyang telepono. Tayo ang magkakaalaman, Renato. Sabi ko, habang tumatayo at naglalakad palabas ng bangko kasama si Attorney Santos. Sa labas bumuhos ang ulan. Ang bawat patak nito ay tila sumasabay sa aking bawat hikbi. Alam kong mas matinding bagyo ang darating. Alam kong ang susunod na pagkikita namin ni Maya ay magiging puno ng galit. Pero sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot na mawala ang lahat dahil nahanap ko na ang lakas na hindi kailanman mabubura ni Renato Mercado. Ang tunog ng marching band at ang makukulay na banderitas sa paligid ng San Jose Elementary School ay tila isang masayang pagdiriwang. Ngunit para sa akin, ito ay hudyat ng isang digmaan. Ngayon ang araw ng pagtatapos ni Maya at kasabay nito ang magarbong ribbon cutting para sa Mercado Torres International Academy na itinayo sa tapat lang ng aming paaralan. Nakatayo si Renato sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinakamagarang barong. Katabi si Vanessa, na nagliliwanag sa kanyang mamahaling hiyas. Sa harap nila ay ang mga opisyal ng district office mga mamamahayag at ang daan-daang magulang na bilib sa visionary leader na si Headmaster Mercado. Ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa mga libro. Malakas na pahayag ni Renato sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong quadrangle. Ito ay tungkol sa integridad. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pundasyon na hindi matitibag ng anumang bagyo. At ang pundasyong iyon ay ang katotohanan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi habang naglalakad ako sa gitna ng aisle. Ang mga tao ay unting tumahimik. Ang mga mata ng mga magulang na dati ay puno ng paghanga kay Renato ay lumingon sa akin. Bitbit ko ang aking lumang bag at sa loob nito ay ang lahat ng ebidensyang kailangan ko. Lilia, anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses ni Renato habang pilit na ngumingiti para sa mga kamera. Hindi ba't pinag-usapan na natin ito? Ang sabi ko, manatili ka sa loob kung ayaw mong mapahiya ang anak mo. Hindi ko siya sinagot. Tuloy-tuloy akong umakyat sa entablado. Sinubukan akong harangin ng mga security guard, ngunit mabilis na humarang si Attorney Santos kasama ang 2 pulis na nakauniporme. Bitawan ninyo siya, utos ni Attorney Santos. Ang kliyente ko ay may mahalagang anunsyo para sa kapakanan ng pampublikong pondo. Agaw eksena ang bawat segundo. Kinuha ko ang isa pang mikropono sa stand. Tumingin ako kay Maya na nakaupo sa unang hanay ng mga mag-aaral. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Maya, anak. Patawarin mo ako kung kailangan itong mangyari sa araw ng pagtatapos mo. Panimula ko ang boses ko ay matatag sa kabila ng kaba. Ngunit ang huling leksyon na ituturo ko sa iyo at sa lahat ng mga estudyanteng narito ay ang leksyon ng paninindigan. Humarap ako sa madla. Ang headmaster na nakatayo sa harap ninyo ay nagsalita tungkol sa integridad. Pero ang katotohanan ay ito. Ang Mercado Torres International Academy ay itinayo gamit ang perang ninakaw mula sa scholarship fund ng inyong mga anak. Ang perang para sana sa mga batang tulad ni Bunsoy ay naging marmol na sahig at mga aircon sa paaralang yan. Kasinungalingan yan.
Isang baliw na asawa lang siya na naghahanap ng atensyon. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang muka ay pulang-pula na sa galit. Security, labas ang babaeng yan. Huwag kayong gagalaw. Sigaw ng pulis sa tabi ko. Inilabas ko mula sa aking bag ang mga original na draft ng curriculum plans. Ito ang mga dokumentong sinulat ko sa loob ng 10 taon. Narito ang mga sulat kamay ko, ang mga petsa, at ang mga original na selyo na hindi pa nababago. Ang original work na ipinagmamalaki ni Renato ay isang malaking plagiarism. Itinas ko rin ng mga kopya ng bank records mula sa Rural Bank of Iloilo. At narito ang mga deposit slips. Dito makikita kung paano inilipat ang pondo ng school patungo sa personal account ni Vanessa Torres na nilagdaan mismo ni Renato Mercado bilang payment para sa construction. 5 milyong piso ng kaban ng bayan ang nawawala. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa mga tao. Ang mga reporter ay nagsimulang kumuha ng litrato sa mga dokumentong ipinapakita ko. Renato, anong ibig sabihin nito? Tanong ng district supervisor na nakaupo sa entablado. Ang mukha ay puno ng pagkabigla. Sir, hindi po totoo yan. Peke po ang mga dokumentong yan. Depensa ni Renato, habang ang pawis ay tumatagaktak na sa kanyang no. Hindi sila peke, Papa. Lahat ay napatingin sa ibaba ng entablado. Tumayo si Maya. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Maya, anak, bumalik ka sa upuan mo? Utos ni Renato. Narinig ko kayo kagabi, Papa. Sabi ni Maya, ang kanyang boses ay basag sa sakit. Narinig ko ang usapan ninyo ni Tita Vanessa tungkol sa pag-audit. Narinig ko kung paano ninyo pinagplanuhang i-frame si Mama. At narinig ko rin kung paano ninyo sinabing investment lang ang paggamit sa scholarship fund. Inisip ko na baka nagkakamali lang ako. Pero ang ebidensyang hawak ni Mama ngayon ay hindi nagsisinungaling. Inilabas ni Maya ang isang maliit na digital recorder, ang recorder na ibinigay ko sa kanya noong bata pa siya, para sa kanyang mga school interviews. Narecord ko ang usapan ninyo sa kotse kaninang umaga bago tayo bumaba. Sabi ninyo, siguraduhin mong hindi magsasalita si Lilia dahil hawak natin ang diploma ni Maya. Papa, bakit ninyo ito ginawa sa amin? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa quadrangle. Ang boses ni Maya na galing sa recorder ay malinaw na narinig ng lahat ang pag-amin ni Renato sa pagnanakaw at ang pananakot niya sa akin. Renato Mercado, Vanessa Torres, ang police ay lumapit na sa kanila. Inaaresto namin kayo sa kasong qualified theft at plunder. May karapatan kayong manatiling tahimik. Nagkagulo ang mga tao. Sinubukan ni Vanessa na tumakbo, ngunit hinarangan siya ng mga magulang ng mga batang nawalan ng scholarship. Ang galit ng komunidad na dati ay sumasamba sa kanila ay tila isang malaking alon na bumagsak sa kanilang dalawa. Lilia, tulungan mo ako para kay Maya. Sigaw ni Renato habang pinapapasukan siya ng posas. Tiningnan ko siya hindi na may galit kundi may matinding awa. Ginawa ko ito para kay Maya, Renato, para hindi siya lumaki sa isang mundong puro kasinungalingan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa amin sa iyo. Habang hinihila sila palayo, nilapitan ko si Maya. Yumakap siya sa akin nang mahigpit humihikbi sa aking balikat. Ang kanyang toga ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang yakap ay tila isang paghingi ng tawad at isang pagbabalik. Sorry po. Sorry po kung naniwala ako sa kanila. Sorry po kung sinaktan kita, iyak niya. Shh, ayos na anak. Nandito na si Mama. Hindi na tayo mawawalan ng bahay. At higit sa lahat, hindi na tayo mawawalan ng dangal. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa harap ng buong paaralan sa gitna ng eskandalong bumasak sa pamunuan ni Renato, tiningnan ko ang mga estudyante.
Nakita ko si Bansoy na nakangiti sa malayo, may hawak na placard na nagsasabing, "Salamat, Ma'am Lilia." Ang ribbon ng academy ay hindi nagupit. Ang gusaling iyon ay nanatiling nakasara isang paalala ng kasakiman na natalo ng katotohanan. Ngayon, sa ilalim ng mainit na araw ng Iloilo, hindi lang si Mea ang nagtapos. Ako rin, nagtapos na ako sa pagiging anino. Ang huling leksyon para sa araw na ito ay hindi matatagpuan sa anumang libro. Ito ay nakasulat sa bawat mukha ng taong nanindigan. Ang tunay na yaman ay hindi ang paaralang ipinangalan sa iyo, kundi ang pangalang malinis na maiiwan mo sa puso ng iyong mga estudyante. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gulo sa araw ng pagtatapos. Ngunit ang usap-usapan sa buong Iloilo ay tila hindi pa rin humuhupa. Sa bawat kanto, sa bawat palengke, at sa bawat balita sa radyo, ang panalang Renato Mercado at Vanessa Torres ang naging simbolo ng kataksilan at kasakiman. Sa loob ng isang maliit na selda sa provincial jail, nakaupo si Renato. Wala na ang kanyang plansadong barong, wala na ang kanyang swivel chair, at wala na ang kapangyarihang ginamit niya para tapakan ang sarili niyang asawa. Nang dalawin ko siya para sa huling pagkakataon, kasama si Attorney Santos, hindi ko na nakita ang headmaster na kinatatakutan ng lahat. Ang nakita ko ay isang lalaking durog matanda at tinalikuran ng lahat ng mga taong dati ay nakapaligid sa kanya. Lilia? Pakiusap, bawiin mo ang kaso para kay Maya. Pagsusumamo niya ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa rehas. Magbabago ako. Ibabalik natin ang dati. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata. Walang galit kundi isang malalim na katahimikan. Renato, hindi ko na kayang ibalik ang dati dahil ang dati na sinasabi mo ay binuo sa kasinungalingan. Hindi ko bawiin ang kaso hindi dahil sa galit ako, kundi dahil kailangan mong harapin ang bunga ng mga ginawa mo. Ang pagmamahal ko sa iyo ay matagal mo nang pinatay, at ang pagmamahal ko kay Maya ang dahilan kung bakit kailangan kitang panagutin. Sinalikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang paghagulgol. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit kapag dumating ito, siningil nito ang bawat sentimo ng dangal na ninakaw mo. Si Vanessa naman ay hindi rin nakaligtas. Dahil sa dami ng mga magulang na nagsampa ng civil suit at sa ebidensya ng money laundering, ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang itinatayo niyang academy, ay isinailalim sa sequestration. Ang mga kaibigan niyang elite na dati ay kasama niya sa mga party ay tila naglaho na parang bula. Wala ni isa sa kanila ang gustong madamay sa public hiya na dala ng kanyang pangalan. Pagbalik ko sa aming lumang bahay, sinalubong ako ng isang pamilyar na amoy-amoy ng bagong luto na kanin at piniritong isda. Nakita ko si Maya sa kusina, nakasuot ng apron at maingat na nag-aayos ng lamesa. "Makain na po tayo." Mahina niyang sabi, ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng lungkot pero may kasama na itong liwanag. Umupo ako sa tapat niya. Inilabas ko ang isang dokumento mula sa aking bag, ang sulat mula sa bangko. Anak, heto na ang balita, sabi ko. Dahil napatunayan ng mga pulis at ni Attorney Santos na ang loan ay nakuha sa pamamagitan ng fraud o panloloko ni Papa mo, pansamantalang itinigil ng bangko ang foreclosure. At dahil sa mga ebidensya ng pagnanakaw niya sa scholarship fund, ang korte ang mag-uutos na gamitin ang ilan sa mga narekober na pondo para bayaran ang utang sa bahay na ito. Hindi na tayo aalis dito, Maya. Binitawan ni Maya ang kutsara at biglang tumakbo patungo sa akin para yakapin ako. "Salamat, Ma. Salamat po dahil hindi kayo sumuko sa amin. Kahit na naging masama ako sa inyo." Tapos na yun, anak. Ang mahalaga ay natuto tayo.
Sabi ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Maya-maya pa ay narinig namin ang katok sa pinto. Nang buksan namin ito, tumambad sa amin si Lola Imelda, ang nanay ni Renato. May dala siyang basket ng mga prutas at nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo sa amin. Lilia, anak. Simula ni Lola Imelda ang kanyang boses ay nanginghinig. Nandito ako para humingi ng tawad. Alam kong pinilit kitang manahimik. Alam kong hinayaan kong saktan ka ni Renato para lang sa hiya ng pamilya. Maling-mali ako. Sa paghahanap ko ng dangal sa labas, nakalimutan kong ang tunay na dangal ay nasa loob ng tahanan. Pinatuloy ko siya sa loob. Sa aming kultura, ang hiya at utang na loob ay madalas na nagiging tanikala, ngunit ang pagpapatawad ay ang susi para makawala rito. Nay, hindi madali ang makalimot, pero para sa katahimikan nating lahat, pinatatawad ko na po kayo. Pero ang hustisya para sa mga ginawa ni Renato ay itutuloy ko. Tumango ang matanda umiiyak. Naiintindihan ko, Lilia. Karapat-dapat ka sa titulong Ma'am Mercado na itinawag sa iyo ng mga tao. Ikaw ang tunay na guro sa pamilyang ito. Nung gabing iyon, Habang nakadungaw ako sa bintana ng aming bahay, nakita ko ang mga bituin sa langit ng Iloilo. Pakiramdam ko ay mas magaan ang hangin. Ang final notice na dati ay nagpapahinto sa tibok ng puso ko ay naging isang papel na lang ng nakaraan. Nakatanggap din ako ng sulat mula sa district office. Dahil sa aking katapatan at sa aking kontribusyon sa pagbuo ng makabagong curriculum na napatunay ang akin talaga, inaalok nila akong maging acting district supervisor. Isang posisyon na higit pa sa pangarap ni Renato. Ngunit nakuha ko ng hindi nananakit ng kapwa. Ngunit higit sa anumang posisyon, ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang makita si Maya na muling nag-aaral mas matalino na sa pagpili ng kanyang mga sasamahan at mas may pagpapahalaga sa katotohanan. Ang sugat ng nakaraan ay maaring mag-iwan ng pilat, pero ang mga pilat na ito ang magpapaalala sa akin na minsan akong dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Hindi na ako ang asawang binura sa sariling kwento. Ako na ang sumusulat ng sarili kong bukas. Sa susunod na kumatok ang umaga, hindi na takot ang sasalubong sa akin, kundi ang pag-asa ng isang bagong simula sa ilalim ng bubong ng aming totoong tahanan. Isang taon ang lumipas. Ang simoy ng hangin sa Iloilo ay tila may dalang bagong kanta. Wala na ang kaba sa aking dibdib sa tuwing maririnig ko ang busina ng sasakyan o ang katok sa pinto. Ngayong umaga, habang hinihigop ko ang aking mainit na kape sa balkonahe ng aming bahay, tinitingnan ko ang malaking karatula na nakasabit sa aming bakuran. Mercado Learning Center, founded by Ma'am Lilia Mercado. Ito ang pangarap na binuo ko mula sa mga abo ng aking nakaraan. Hindi ito isang magarbo at malamig na academy na itinayo sa pagnanakaw. Ito ay isang tahanan ng karunungan na itinayo sa pagmamahal. Ang mga silid na dati ay saksi sa aking mga luha ngayon ay puno na ng ingay at tawanan ng mga batang uhaw sa kaalaman. Manandito na po ang mga bata, tawag ni Maya mula sa ibaba. Bumaba ako at nakita ko ang aking anak. Hindi na siya ang batang nalunod sa kinang na mga material na bagay. Ngayon si Maya ay isa ng volunteer assistant sa ating center habang nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang ngiti ay tunay at payapa. Good morning, Ma'am Lilia. Sabay-sabay na bate ng mga estudyante. Sa gitna nila ay si Bunsoy.
Malinis na ang kanyang uniforme, maayos ang kanyang mga gamit, at hindi na siya natatakot na mapaalis sa klase. Ang pondo na narecover mula sa kaso ni Renato at Vanessa ay sapat na para masiguro ang scholarship ng mga batang tulad niya hanggang sa makapagtapos sila. Si Renato ay nananatili sa loob ng rehas, nagsisilbi ng kanyang sentensya. Nabalitaan ko na tinalikuran na rin siya ni Vanessa nang magsimula ang sisihan sa korte. Si Vanessa naman matapos mabawi ang kanyang mga nakaw na yaman, ay lumisan na ng Iloilo dahil sa matinding kahihiyan. Ang kanilang imperyo ay naging isang babala sa lahat. Ang anumang itinayo sa buhangin ng kasinungalingan ay laging guguho. Sa gitna ng klase, tumayo ako sa harap ng pisara. Hinawakan ko ang chalk, ang sandatang hindi ako kailanman binigo. Mga bata, ang leksyon natin ngayong araw ay tungkol sa danggal, panimula ko. Ang danggal ay hindi isang titulo na ibinibigay ng iba. Hindi ito isang gusali na ipinangalan sa iyo. Ang danggal ay ang kakayahan mong tumingin sa salamin gabi-gabi at sabihing, wala akong tinapakang tao para makarating dito. Habang natuturo ako, nakita ko si Maya na nakikinig sa gilid. Tumatango ng may pagmamalaki. Doon ko napagtanto na ang pinakamalaking parangal na natanggap ko sa buhay ay hindi ang pagiging asawa ng isang headmaster, kundi ang pagiging isang inang na hanap ang kanyang sarili para mailigtas ang kanyang anak. Hindi na ako ang guro na binura. Ako na si Lilia Mercado, isang babae, isang ina, at isang guro na may sariling kwento, sariling boses, at sariling pangalan. Sa pagtatapos ng aming klase, sabay-sabay kaming lumabas sa hardin para magtanim ng mga bagong punla. Ang bawat buto na ibinabaon namin sa lupa ay simbolo ng bawat pangarap na muling nabuhay. Ang hapon ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng ginintuong kulay sa aming lumang bahay. Sa wakas ang aming tahanan ay hindi na lamang isang gusali ng mga alaala. Ito ay naging isang parola ng pag-asa. Tapos na ang panahon ng pagtatago sa anino. Ang bukas ay maliwanag at sa bawat pahina nito ako na ang may hawak ng panulat. Dahil sa huli ang katotohanan, ay parang araw maaring takpan ng ulap sa loob ng mahabang panahon, ngunit laging sisikat para magbigay ng bagong simula.